Garp nagpakitang gilas na sa God Valley incident. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1161. At ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing makikita daw natin si Dragon kalaban itong Holy Knight na merong matutulis na ngipin. Inatake nga daw neto si Dragon ng isang beam. At bago pa nga daw tuluyang mapatay ng Holy Knight na to si Dragon, unintentionally nga daw siyang naligtas ni Whitebeard. So sa sitwasyon nga na to malamang na hindi nagpe-pay attention si Whitebeard sa kung sino ang aatakihin niya. Panigurado nung makita niya itong Holy Knight na tauhan ng world government I'm sure na inatake niya agad ito ng walang pag-aalinlangan. Buti na nga lang at sa atake niyang to nailigtas niya itong batang si Dragon. Sana nga tama yung hinala natin na dito makakain ni Dragon yung devil fruit niya. Nang sa ganun nga naman makita rin natin siyang lumaban. Lumaban na talagang papalag siya. Dahil nakita naman natin sa mga recent chapters kung gaano palang karo o kahilaw itong karakter niya. Mukha nga lang siyang normal na marino similar kay Kobe during Marineford War. Ito nga yung nava-vibes ko kay Dragon sa sitwasyon niya sa God Valley. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing maraming pirata daw ang nagbitray kay Sebek sa simula ng God Valley incident. Kaya naman itong sila Whitebeard, Kaido at Big Mom nagkasundong magtulong-tulong para matulungan daw itong si Sebek. Sa impormasyon nga na to dito natin makikitaan ng loyalty itong tatlong future emperor natin. So hindi pa nga confirmed kung sino-sino ang bumaliktad sa Rocks Pirates. Pero as stated itong tatlong to nagkasundong magtulong-tulong, which is very commendable nga sa part ng tatlong to. I wonder kung hanggang huli ba talagang magi-stick itong tatlo na to sa side ni Sebek or later on sa latter part ng God Valley incident sa side din sila sa kabila. Ang hinihintay ko ngang turning point kay Sebek syempre pag nahaluan na ng emosyon itong karakter niya. Dahil we all know na yung anak niyang si Blackbeard nakasurvive sa God Valley incident. Pero itong nanay nga niya na asawa mismo ni Sebek wala pa tayong idea sa kung ano ang kinahinatnan neto. Kung sakali nga at dito mismo namatay sa God Valley itong asawa ni Sebek ano kayang aksyon ang gagawin niya? Sa part nga na to ako curious dahil panigurado once na mahaluan na ng emosyon itong galit ni Sebek at alam naman natin kung gaano siya kalakas siguradong buburahin neto kung sino man ang haharang sa kanya. Anyway, sa sumunod na impormasyon nga sa lokasyon daw netong sila Whitebeard, Kaido at Big Mom bigla daw nagpakita sa kanila si Garp. Inatake nga daw niya itong tatlong to. Nag-counter attack naman daw si Big Mom gamit si Prometheus. Pero wala nga daw talab kay Garp itong ataking ginawa ni Big Mom. At dahil nga sa meron daw hinahabol itong tatlo na to tinakbuhan nga daw nila bigla si Garp. Wala nga daw silang oras para kalabanin pa ito. Doon nagpakita nga daw ng interes si Kaido na harapin itong si Garp. Bali ito nga yung part sa spoilers na pinaka-excited akong makita sa paparating na chapter na to. Dahil we all know kung gaano tayo pinabilib ni Garp sa pagsugod niya sa Chinosu sa mga recent episodes. At kung itong version nga na to ni Garp lipas na at undoubtedly na medyo mahina na paniguradong itong version ni Garp sa God Valley talagang malahalimaw. Dahil kung iisipin nyo 40 years old pa lang si Garp during sa panahon na to. Meaning full version o nasa prime talaga si Garp sa era na to. Kayang-kaya netong mangkonyat ng kahit na sino. Sa part nga ng sinasabing pagtakbo nila Whitebeard ano kaya ang possible reason dito? Nagmamadali ba silang sundan si Sebek dahil sa alam nilang mapapahamak ito? Nagmamadali ba sila para mailigtas si Shaki? O may sari-sariling misyon ang mga ito na gusto nilang ma-accomplish? Dahil during nga sa chapter 1096 nakita nating may side quest na ginawa si Big Mom. At ito nga yung kinuha niya yung devil fruit na hawak ni Ivankov. Pati nga sana yung devil fruit ni Kuma kukuhain niya. Pero alam naman na natin kung ano ang nangyari dito. Speaking of Sebek at Whitebeard sa mga hindi nakakaalam meron nga tayong mga bagong design ng
oversized t-shirts na related sa kanila. Isama nyo pa nga itong mga bago nating designs gaya ng Cross Guild, si Roger at iba pa. Available na nga ang mga ito sa Shopee page natin. Kaya naman kung trip nyo ngang mag-avail ng mga oversized t-shirt na to, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing itong Roger Pirates, Rax Pirates, pati na itong tatlo na sila Whitebeard, Kaido at Big Mom nagkasundo daw na magkita-kita sa God Valley City. Wala ngang context na inilagay sa information na to, pero we assume na dito nila balak na maglaban-laban. Bakit? Probably dahil sa yung lokasyon kung nasaan mismo si Shaki nasa city na to. At dahil nga sa itong si Shaki ang isa sa goal ng Rax Pirates at ito naman ang main goal ng Roger Pirates, it makes sense lang na pupuntahan talaga nila itong lokasyon ni Shaki. Speaking of Shaki, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing muntik na daw makatakas si Shaki. Gumawa nga daw siya ng sarili niyang paraan. Kung matatandaan nyo sa recent chapter, mga Marines nga lang ang nagbabantay kay Shaki. At since capable naman in battle itong si Shaki, malamang na binanatan niya itong mga nagbabantay sa kanya. Madagdag pa nga sa spoilers, sinasabing sa pagtakas daw ni Shaki, bigla nga raw siyang nahuli netong si Saint Summers. Pagkahuli nga daw neto kay Shaki, tangka niya na itong papatayin. Buti na nga lang daw at some point, biglang dumating itong si Silver's Rayleigh. Yes guys, dumating itong Knight in Shining Armor ni Shaki na si Rayleigh, kung saan binigyan daw ni Rayleigh ng isang napakalakas na atake itong si Summers. At dahil nga sa kasunduan na napag-usapan ng mga miyembro ng Rax Pirates sa recent chapter, at assuming na ganito rin yung kasunduan ng Roger Pirates na kung sino ang makakapagligtas kay Shaki, sa kanya ito mapupunta, technically nga nananalo si Rayleigh sa part na to. Napasa kamay niya na itong si Shaki. Bali itong scene nga daw na to masasaksihan mismo nila Roger at Scupper Gaban, kung saan makikita daw natin silang umiiyak dahil sa pagkapanalo ni Rayleigh. Speaking of Gaban, kung maaalala nyo, specifically nga siyang natatandaan ni Summers during Elbaf arc. Kaya naman ay suspect na hindi pa nagtatapos itong paghihirap ni Summers sa kamay ng Roger Pirates sa God Valley. Bukod kay Rayleigh na pinatumba na siya, siguradong makakaharap niya rin at some point itong si Scupper Gaban. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1161. Yung buong pangyayari nga sa chapter na to pag-uusapan na lang natin sa full chapter review natin. Kaya naman stay tuned lang sa ating channel. So yun lang, peace!